Okay, so live from the Psychology Channel, from Scilab 1, we have Miss Love Laresma and Miss Eka Aryata. No? So, well, our topic is about social psychology and three burning, well, not burning, no, but topics that somehow affects us on a daily basis, no? So I think right now, well, we have three topics for today, no? We have China, Kibuloy, and maybe the Commonwealth and C5, no? Driving the road use, no? So anyway, would you like to say your greetings, Miss Love and Miss Eka? Hello po. Magandang Pa- hapon po sa inyong lahat. Yeah. I think this is the first time for Miss Love, no? Si Miss Eka, Yes, we po. already had her in our earlier episode. So this is episode 7 for the Psychology Channel. So let's talk about China. Oh, Miss Love, what's your opinion on China? Being a watcher, hindi talaga ako mahilig manood ng mga news. Simula nag-pandemic. But ako. yung dispute nila, opo. Go. Sige, Miss Eka, on China. Doc, really kasi wala po kasi talagang legal basis yung Tribune, or hindi kasi kinikilala ng China, so doon nagkakaroon ng dispute since they do not acknowledge yung Tribune na naghahawak doon sa case. And technically, mahirap kasi i-dispute, Doc, yung claims nila since it's based on history. Sobrang layo. Yes. Between yung dispute na to sa mga land properties. Sa land properties. Although by land talaga, Doc, by distance, malayo talaga. So technically, dapat sa Philippines economical and however, kasi if they are claiming the land by historical basis, dun tayo Doc medyo tagilid. Mahirap i-prove. Yes. Although the good side is that most of the foreign countries is supporting the Philippines. Yes, the Philippines claims natin. And against, di man against, pero they are trying to fight with China. However, sa Philippines, medyo mahirap since they are not really cooperating and they are not hindi sila nababulge. Oo. Namamove dun sa nila. Even compromise. Sa pinaglalaban nila talaga. Even compromise doon sa kahit agreement, they don't agree. So doon lang medyo tagilid. Doon talaga may problema. Yes. Put it in perspective, no? Number one, China is trying to expand its territory, no? Truth be told, looking at our talking point material here, they already took Paracel Island and the Mischief Reef, no? So taken from the Philippines in 1995. And then ngayon ang inaano nila yung Ayungin Shoal. So sa akin lang truth be told, exclusive economic territory natin to, exclusive economic zone. And then you will have to consider geographically, yung China, mas malapit sa China ang Korea. Mas malapit ang Japan. And yet, wala silang gusot na ginagawa doon kasi para yung pumapalag yon, Korea at Japan. Tapos tayo, na nasa dulo ng kanto, Pilipinas, dahil nga mahinang bansa, tayo ang binubuli. If you're going to capture this sa usapan ng mga tambay lang sa kanto, nag-i-expand ka ng teritoryo pero hindi ka makapag-expand sa katabi mo kasi yung katabi mo lumalaban eh. So nag-i-expand ka ng teritoryo doon sa dulo ng kanto kasi doon medyo mahirap at hindi lumalaban, 'di ba? Tapos yung Hague, no, yung sa UNCLOS, yung United Nations Convention, UNCLOS, Land of the Sea, no? In-award sa atin yung territory, no? At inano nila yung 9-mile dash line, walang historical basis. Tapos yung China, ang ginawa nila, gumawa sila ng panibagong claim,
And then they even expanded 10-mile dash line na. Practically yung buong China Sea sa kanila na. Of course, malaking kalokohan yon. Pero ito na nga nangyayari, 'di ba? Kita nyo naman sa TV last week, no? Prior to the Holy Week, winater cannon at 3 ang na-injury sa ano natin, sa mga Coast Guard natin, 'di ba? I mean, water cannon, I mean, that's, ano na rin yan eh, atake na rin yan eh, no? Atake na rin yan eh. Kasi kung talagang teritoryo nyo yan, ba't hindi nyo binaril? Ba't hindi nyo tinorpedo? Ba't hindi nyo kinanyon, di ba? Parang literally pambubuli lang. Kasi nga, yung katabi mo nga hindi sa'yo eh, yung Japan tsaka sa Korea, hindi nga sa'yo yun eh. Tapos yung mas malayo, Pilipinas sa'yo. Di ba? So, doon na ako nang gagalaiti talaga dito sa mga Chinese na to eh. No, they're trying to expand their territory at our expense. And they're picking their they're bullying the weakest nation, and sadly tayo 'yun, no? At isa pa nga side story nito eh, kasi meron daw gentleman's agreement yung previous presidency, 'di ba? Pero wala naman daw nakasulat. So pag if it's not written, it's not binding. Di ba? Parang parang tayo, nag-agree lang tayo, wala namang nakasulat. And then after 10 years, hindi, di ba meron tayong agreement? Oh, ano yun? May record ba nun? There's no record of that, di ba? It's just so happen na sinasabi lang may gentleman's agreement. Oh, why should we be bounded by something that is not written? Di ba? So, yun lang, no? At saka kung importante yan, you should have put it in paper, di ba? Dapat sinulat, di ba? Pero I think, are we in agreement na walang legal basis yung pang-aangkin ng China sa teritoryo natin? Yes. Yes, no. Different point of view, palaging nangingibabaw yung walang clear Legal basis. basis. Walang clear legal basis yung mga pambubuli sa atin ng China. O yung claims nila. Oo, tsaka exclusive economic zone natin yun. Yung ang gusto nila tayo pa magpapaalam. And then last week, I think yung holiday, yung US tsaka Japan, nagpatrol tayo. O nasaan na yung mga Chinese militia tsaka yung Chinese Coast Guard? They're nowhere to be seen. Di ba? Kasi nandun yung US tsaka yung Japan eh. Di ba? Pero pag tayo lang, ayun, water cannon pa tayo. 'Di ba? I mean, kung talagang sa inyo 'yan, bakit pag nagpapatrol yung umaalis kayo, 'di ba? Why are you abandoning it? Talagang sinusubukan lang talaga nila kung papalag tayo hindi. 'Di ba? Kung bibigay na ba or ibibigay na natin ng kusa talaga sa Ay, hindi. kanila. Pinipili talaga nila. Si Duterte, yun, binigay ng kusa. Hindi pinaglaban. In fact, ibinenta pa nga eh, baka kumita pa yun eh, no? Baka no ba? 'Di ba? Pag hindi tayo may paglaban sa kanila, di ba? Something to that effect, 'di ba? Anyway, so moving forward, our next topic is another Duterte equation, yung bataan niya, no, si Kibuloy. Just to put things in perspective, nagtatago na si Kibuloy. He's charged with money laundering and sex trafficking cases sa US and as well as sa Senate. Yung may mga violation ng mga batas din, local laws. At Kibuloy did not appear in the Senate and in the Congress. Tapos meron ng warrant of arrest. Di ba? And then he has the gall to dictate na susuko lang daw siya kapag yung mga conditions niya namit, hindi rin makikialam yung US, yung mga gano'n, no? Hindi siya i-extradite. I mean, kung hindi lang ito bilyonaryo, kung hindi lang to close associate ng nakaraang administrasyon, I don't think you would have the gall to dictate impossible conditions, di ba? I mean, kung ordinaryong tao yan, tapos pinatawag ng Senado, ay punta ka agad yan, di ba? Pinatawag na nga, tapos sinampahan ng kaso, surrender ka agad yan, di ba? Bakit tipong tayo pang makikiusap, di ba? Sumurrender ka na, no? I mean, well, anyway, bilyonaryo ka, you have the means to hide, di ba? Pero eventually, the law would
catch up with you, no? And you will have to pay for whatever. Parang binabakapan pa din po siya ng mga senator, yung mga ibang senator, binabakapan din siya. Kaya mas malakas yung loob niya. Pag may pera ka, no? Billionaire ka eh. He's not just an ordinary millionaire. Ako, hindi mo na ako millionaire, thousandaire. Thousandaire. Pag sweldo lang, tapos pag 15, wala na, 100 100. Pero ito, billionaire, to be serious. And then, he's hiding right now, no? Meron na mga tracker deployed in Davao at ang tatago pa rin, no? Ayaw sumuko. Any take on that, Miss Love? Anong masasabi mo? Any take on that? Sige. Opinion mo kay Kibuloy. Baka yung Kingdom of Jesus. Miyembro ka rin, hindi. Sige. Papunta na po, baka maging billionaire din ako, Doc. Well, kasi yung sa kanya, katulad ng ibang tao, yun nga sabi nyo, it's a matter of, dahil may pera lang siya, pero kung as regular individual, parang meron na rin siyang issues psychologically, kung titingnan natin kapag inanap natin to sa context ng psychology, baka meron tayong ma-diagnose na kung anong psychological issue na itatago lang because of there is money, di ba? Or and yung mga backup pa sa kanya ng mga kilalang tao. So, it's a clear ng pera or money issue pagdating sa mga ganitong mga usapin. Miss Eka, would you like to add on that? I think, Doc, may factor na rin kasi ng manipulation. Since nakikipag-negotiate siya, he tries to give deals or whatsoever. And then, aside from that, meron na rin abuse of power. Tapos dahil since meron siyang group or a community, meron merong cognitive dissonance na nangyayari dun sa on how he try to lead the group. Na iba na yung beliefs. Parang kung titignan, bakit meron siyang mga followers na talagang nagpo-protest for him and all, na to support him. Kung titignan, napakaraming evidences. Like for example, yung money laundering, land grabbing, meron pa siyang sexual trafficking cases, which is hindi lang siya basta hearsay or hindi lang siya in progress case kasi may warrant of arrest, meron ng final na judgment. So, pero until now, meron pa rin siyang mga supporters who's trying to protect him and trying to saying na wala siyang kinalaman, although there are evidences. And evidences don't lie. Lalo kung may ebidensya, mahirap na siyang i-fabricate. Although yun nga lang, on the other hand, ang pro lang kasi or ang advantage niya kasi meron siyang pera. So, merong manipulation, merong abuse of power na nangyayari. So, sabi nga ni Doc, pag regular individual or ordinary individual, malamang nakakulong na yun. Pero siya, dahil marami siyang sources and nakakapagtago pa at nakikipag-negotiate pa. And to think, he claims the title of appointed son of God. The appointed son of God. Appointed son of God. And then meron pang isang instance nung yung kainitan nung sa warrant of arrest niya na nag-issue na yung Senate, yung taga Oxford, si Bongbong, nasa ibang bansa, tapos ang caretaker ng bansa, yung VP si Sara. Tapos being connected to, being from Davao, may Davao connection, merong pro Kibuloy rally sa Liwasang Bonifacio. Tapos nag-attend si Sara, 'di ba? In support ni Kibuloy. Okay lang naman 'yon. Sige, suportahan mo, 'di ba? Pero the rally mutated into an anti-administration rally. So Sara had a lot of explaining to do. Bakit nandun ka sa anti-Marcos rally, 'di ba? Anti-administration. 'Di ba ikaw ang caretaker?
Nadagdagan pa pala yung bagong issue. Napahamak pa, no? Ewan ko. Well, we will have a part 2 on this definitely. Tingnan na natin pag nahuli na, no? I don't know whether next week, next month, or 6 months from now, or baka panindigan niya talaga na years from now bago siya mahuli or sumuko. Kasi billionaire ka, you have all the means, di ba, to hide and to get ahead of the reach of the law, di ba? Pero eventually talaga, no? I mean, if there's a history that taught us, if there's anything that history taught us, the law will catch up with you sooner or later, di ba? And I cannot wait for that day, no? Gusto kong makita yung sa Senate, definitely. Tapos, pag in-extradite pa sa US yan, no? Meron siyang mga ano doon yung smuggling no? So, sige lang. Kailangan niya po ng miracle para sa drama niya. Ay, well, appointed son of God. Kailangan niya si God. Kailangan niya siyang may dumating na God para sa drama niya. Si God. Oh, can you imagine, no? Na 22 minutes na tayo. The last topic that we're going to talk about are the deadliest roads in Metro Manila. At according here sa MMDA, C5 at Commonwealth. Yung C5, dumaan ako dito since at the moment 31 road fatalities, no? Fatal road crashes. Tapos sa Commonwealth naman 23. Pero ito yung mga namatay lang. Wala pa dito yung mga aksidenteng na injury lang, yung mga damage to property pa lang. So, sigurado ako si Miss Love, no, nagmo-motorcycle or nagko-commute traversing C5 and Commonwealth. Any thought on this? Actually, Doc, kapag yung road mismo yung titingnan mo, it's really delikado talaga yung daan. And if katulad Ano namin yung nire-refer mo? Commonwealth? Commonwealth po. Okay, Opo, sige. talagang nakakatakot siya. We even video yung mga buses na dumadaan na talagang hindi talaga nagiging careful dun sa road na dinadaanan. And kami bilang mga motorcycle rider kasi yun talaga yung means namin talaga ng sasakyan. Kapag hindi careful ang isang nagde-drive, talagang madidisgrasya at madidisgrasya. Kahit na sabihin natin na mayroon namang mga lanes, Motorcycle meron lane. namang lanes na talaga na magsasabi na dito ka lang dadaan. Meron talagang instances na pag nagkamali ka talaga ng daan or ng liko, madidisgrasya at madidisgrasya ka talaga. So, it's always been a challenge. And ano ba ang tawag doon? Something na dapat i-careful ikaw mismo. Klaro sa'yo na kung paano at ano yung daan or yung ways mo para hindi ka madisgrasya dun sa daan. Lalo-lalo na sa Commonwealth. Nakakatakot talaga. Si Miss Eka is a newbie driver. Miss Eka, and any thoughts on this? So, since newbie nga yung pagdadrive or newbie driver ako, I think kahit anong ingat mo, pag yung kasabay mo, hindi talaga maingat. Or talagang mga kamote riders talaga, or talagang very, hindi talaga maingat. Like mga buses, ganyan. Hindi ko magamit ng signal signs, yung mga usuals, and then hindi ko magamit ng proper lanes, especially sa motorcycle lanes. Although may motorcycle lanes, may kita mo pa rin sila pag walang bantay. Nagalat pa rin sila, palipat-lipat ng linya. So, I think although yung roads kasi walang kinalaman it's more of mas marami lang siguro fatalities kasi mas main road mas ginagamit, mas madalas papunta sa sa sibilisasyon sa Makati or sa so mas marami talagang dumadaan. And tendencies, since mas marami dumadaan, mas marami rin chances na makasalubong mo ay mga hindi talaga maingat na riders. Kasi marami rin cases na yung nadadamay lang. Hindi naman talaga sila yung cause nung accident, pero nadadamay kasi yung mga kasabay mo talaga sa laula mag-drive. Sa laula talaga sila It's mag-drive. always about sa dalawang driver. Sa mga driver talaga Dapat kung careful yung bagong driver, careful para hindi sa nagda-drive. Kasi talagang delikado yung daan.
Kahit sa daan talaga kasi, no? Isa ring problem siguro dyan, Doc, is yung ang tawag dito, yung pagpatupad ng batas. Kasi hindi talaga ganun hindi talaga sila ganun kahigpit. Like for example, napapansin mo lang na may nanguhuli or umaayos ng kalsada. Ayusin. Kasi may nanguhuli dun sa bandang sa bandang lugar na yun. So makikita mo yung cycle Yes. ang kalat-kalat talaga sila or lahat talaga very magulo mag-drive. Lahat, hindi lang the motorcycles pero maraming super speeding, maraming super speeding day, Buses. lalo sa bus. Tapos hihinto talaga kung saan. So, yun lang yung medyo, kaya siguro naging, deadliest roads. Pero, other than that, I think hindi lang doon. Kasi marami ring cases sa, sa ibang lugar na, hindi lang nababalita or Isa pa, no, I don't know if you're aware, yung trivia lang, no, kapag nagda-drive ka sa Commonwealth or for any other road, pero mas sa Commonwealth din, pag may nakita ka mga sapatos, ibig sabihin may na-aksidente doon. Yung pag may isang pares lang, di ba? May sapatos doon. May na-aksidente doon. Tapos yung aksidente, pumunta ka agad ng ospital, inambulansya ka agad, iniwan na yung sapatos, hindi na dinala. Kaya pag nagda-drive ako, pag sa umaga, kotse, pag sa gabi, pag sinundo ko yung asawa ko, naka-motorcycle lang ako for economic reasons, nagtitipid sa gasolina. Pero pag may nakita kang sapatos, ay may na-aksidente dito. And in all likelihood, motorcycle yun. Di ba? Kasi sumemplang, natanggal yung sapatos, rescue, wala na, iniwan na yun, di ba? So yun lang, no? Nakakita na ba kayo ng actual na aksidente sa Commonwealth? Nadaanan lang ito Pero tumpa na, bagsakan na. Ako, matagal-tagal naman ako, pero gusto ko talaga yung aksidente nangyari before my eyes. Yung witness ka talaga, hindi pa napapansin ko na nag-traffic, kasi may natumba na doon, may nabangga na doon. Ang wish ko nga sana, maka-witness talaga ako ng actual talaga, ano? Parang araw-araw talaga. Parang ang stat nila, kasi yung iba hindi na nire-report eh. What we have here, yung fatalities, no, yung namatay. Pero I think imposible na sa araw-araw na nag-commute dyan, walang na-aksidente, no? Meron talaga. Kakasultura lang yung mga drivers. Can you imagine that 30 minutes na tayo nag-uusap? Di ba? Sige. So would you like to, okay na tayo. Closing remarks, Miss Love? Sige, ikaw na. Ano ba? Medyo iba-iba din kasi tinakal natin eh. China, Kibuloy, Commonwealth. Ang dami, no? Well, it's all about the matter of opinion palagi. Kung ano yung opinion natin about something. And dun sa bawat issues na meron tayo, meron talaga dapat it's always it's good na maging aware dun sa mga ganitong current issues, hindi lang sa field natin but also sa everyday life kasi meron siyang impact saka meron siyang implication sa kung ano yung mga mangyayari sa future at saka sa right now. So yun lang po yung take ko doon. Ako, Doc, I think yung mga ganitong topics na very trending for awareness is meron din talagang impact psychologically. Although hindi lang natin talaga agad nakikita, pero I think meron siyang impact dun sa mental health. Like, yun sa Commonwealth, di ba? Drive ka na tuloy mas maingat ka na, mas sound ka na. And then the awareness of, syempre, yung Filipino identity natin sa dispute ng China and Philippines, yung Filipino identity natin. And then also, pagdating dun sa kay Kibuloy, since ang most of the victims are syempre kapwa Filipinos din. And yung land grabbing, kasi meron siyang case of land grabbing. So land pa rin ng Pilipinas. So I think it's better na talagang meron tayong awareness as said by Ma'am Love. Mas okay talaga
And as much as possible, okay din siya na nire-relate natin doon sa sa everyday natin, everyday lives. Also doon sa may impact talaga siya sa mental health natin. Kahit sabihin natin wala tayong pakialam dun sa dispute, wala tayong pakialam kay Kibuloy, pero eventually meron din siyang impact sa atin. Especially as Filipinos kasi siya big issue sa Philippines. So may impact at may impact. So yun lang naman. Then we had 3 topics, no? So unang-una, China. Sabi ni Leon Trotsky, you may not be interested in war, but war is interested in you. Di ba? Ayaw man natang makipag-away, pero pag tayo ang inaaway at it's the territory, no? National patrimony natin yon. It's everybody's business, no? It's going to affect us economically, politically, and even psychologically. I think it would even fund yung yung hatred sa mga Chekwa na naman. In the 1990s, galit yung mga Pilipino pag in-check, di ba? Pag kinidnap, okay lang pag in-check, pero pag hindi naman, pag okay lang sa kanila, pag Pero ang sa akin, ang dispute natin, hindi sa mga Chinese, no? Kundi sa Chinese government, di ba? Yung gobyerno nila, hindi naman yung Chinese population. And then dito kay Kibuloy, may kita mo yung yung iba talaga yung hustisya sa may hirap versus sa mayaman. Diba? I think it's very glaring. At tayo bilang commuter, ito yung modern concern nating mga commuters, di ba? Sa C5 tsaka sa Commonwealth, pero mas common ata sa atin yung Commonwealth. No pun intended dahil Commonwealth. Yeah, dapat siguro we need to increase yung road safety education, no? Yeah, merong ongoing construction diyan, yung MRT, LRT, 'di ba? And then yung pavement na naman kailangan na namang ispaltuhin kasi sinira ng construction. And then you have expanding yung numbers of vehicles, no? Ang problema nga natin ngayon, dumadami yung sasakyan, konti lang ang bagong daan. So nagsisiksikan tayo, di ba? And when you have density of people traveling in a certain highway, the likelihood of an accident is a certainty. Parang talaga is just statistics no? It's a math, imposibleng walang maaksidente. Sana yung iba na lang maaksidente, hindi ako. Parang gano'n na lang, di ba? Sila na lang, wag lang tayo. Sila na lang, wag na lang to. Okay. So maraming salamat po. Okay na tayo? Maraming salamat po, Miss Love Laresma, Miss Eka, Ariata, no? Ingat po tayong lahat. Episode 7, Psychology Channel. Salamat po. Salamat.